Nasaan na sila? Agad na kinabahan si Sofia na makitang wala na sa slide ang kanyang mga anak. Hinanap niya ito pero hindi niya makita ang tatlo. Kaya naman nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone para tumawag na ng pulis. Nang biglang, "Mommy!" Sigaw ni Stella. Agad na nilingon ni Sofia yon at nakitang kanyang mga anak na sina Cairo, Chase at Stella. Pero hindi lang silang magkakasama. May kahawak kamay sila na ikinagulat ng babae. Bakit andito siya? Bakit kasama niya mga bata? Mommy, tinulungan po kami ni Mister. Saad ni Stella. Bumilis ang kabog ng dibdib ng babae, lalo na nang magtagpo ang mata nilang dalawa ni Caleb. Si Caleb na kanyang dating kasintahan. Si Caleb na ama ng kanyang mga anak. Salamat. Is there your... Hindi natuloy ni Caleb ang dapat itatanong sa babae. Pero alam ni Sofia na may tumatakbo na sa isipan na lalaki. Alam na alam niya ang iniisip nito at hindi aamin si Sofia kahit na kailan. Hindi niya sasabihin ang katotohanan si Caleb ang ama ng triplets na may anak silang dalawa. Hindi pa. Hindi ngayon. Let's go. Uuwi na tayo. Okay po, Mommy. Sabay-sabay na saad ng triplets sa kanilang ina. Muling nagkatinginan sina Sofia at Caleb pero umiwas na si Sofia. Natatakot siyang may masabi ito. Natatakot siyang magtanong ito. Mas mabuti na yung umalis siya. Ilayo niya ang mga bata. Pagkatapos niya makalayo sa playground, tuloy-tuloy ang tahimik na biyahe pa uwi ni Sofia. Hawak niyan 3 sa kamay habang si Caleb ay nakasabay sa kanila. Tahimik at tila nagbabantay din. Sofia, they're really yours? Yes, they're mine. Pero hindi mo kailangang mag-alala. Ligtas sila. I see. They're really amazing. Salamat, pero medyo pagod na sila kaya uuwi na kami. Habang naglalakad, hindi maitago ni Caleb ang kanyang kuryosidad. Sofia, how long have you been taking care of them on your own? Medyo matagal na rin. Alam mo naman, independent woman lang ako. Yeah, pero okay, uuwi na kami. Medyo gutom na rin sila. Pagdating sa bahay ni Sofia, mabilis niyang pinapasok ang mga bata. Si Caleb ay nanatili sa labas ng pintuan. Nakatitig sa kanila habang kumakain at naglalaro ang tatlo. They look so happy. Yes, ginawa ko lahat para sa kanila. I can see that, Sofia. You really took care of them. Ngunit hindi niya natapos ang sinabi niya. Si Sofia ay nagbaling at ngumiti na may halong kaba. Salamat. Sige, magpapahinga na rin sila mamaya. Pagkatapos, habang naglalaro ang mga bata sa sala, palihim na lumapit si Caleb kay Sofia. Sofia, I can help. Kung gusto mo. No, thank you. Kaya ko na. Huwag kang mag-alala. Alright, pero I care, Si Sofia, bagamat may kaba, ay nagpakita ng mahinahong ngiti. Alam ko, pero medyo complicated ang lahat. Siguro ngayon hindi pa tamang panahon para sa lahat ng bagay. Tumango si Caleb, nakangiti ng bahagya, ngunit malinaw sa mga mata niya ang damdaming gusto pa rin niyang makilala at mapalapit sa kanila. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit si Stella kay Sofia. Mommy, can we play more tomorrow? Ani Stella sa ina. Of course, sweetheart. Si Caleb ay nanatiling nakatayo sa gilid, pinagmamasdan ng mga bata at ang kanilang ina. Sa puso niya, alam niyang may lihim si Sofia na hindi pa niya dapat malaman. Ngunit ramdam niya, may malaking koneksyon silang tatlo, hindi lang sa triplets, kundi pati sa kanya. I wonder, Sofia, what am I missing? Si Sofia, nakatingin sa kanyang mga anak, ay bahagyang napatingin kay Caleb, pero mabilis na umalingaw-ngaw ang kanyang isip sa proteksyon ng kanyang pamilya. Hindi pa ngayon. Hindi pa. Kinabukasan,
Hindi maiwasan ni Caleb na bumalik sa playground. Alam niya sa sarili na may dahilan siya. Hindi lamang simpleng paghahanap ng oras sa mga bata. Ngunit sa unang tingin, para lang siyang ordinaryong bisita sa lugar. Si Sofia, nakasama ang tatlo, ay agad nakaramdam ng kaba nang makita ang lalaki. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang sitwasyong ito nang hindi nahihiwalay ang kanyang mga anak sa kanya. Caleb, bakit andito ka na naman? Gusto ko lang makita sila. You know, the kids. They're amazing. Yes, they're energetic talaga. Si Stella at ang kapatid pang sina Cairo at Chase ay naglaro sa slide. Hindi napapansin ang tensyon sa pagitan ng kanilang mga magulang. Sofia, they look so happy. Did you do all this by yourself? Yes. Medyo busy lang. Kaya ko naman silang alagaan. I see. But they're really special. And you're doing great. Salamat. Pero medyo busy rin ako ngayon kaya we should go na rin. Sofia, I just want to know who's taking care of them. Paano mo nagagawa? Don't worry about that. Everything's under control. Promise. Basta enjoy lang sila sa playground. Right, I see. Just, I'm curious, that's all. They're really something else. Yes, very active sila. Kaya let's go na lang kids. Uwi na tayo pagkatapos ng konting laro. Habang naglalaro ang mga bata, hindi mapigilan ni Caleb ang titig sa kanila. Halos nakikita niya ang bawat kilos, bawat tawa. Ngunit bawat tanong na lumilitaw sa kanyang isipan ay naiwasan ni Sofia ng maingat. Sofia, I feel like there's something I should know. Ano yun? Hindi mo kailangan. Mas mabuti siguro kung hayaan na lang natin sila mag-enjoy sa playground ngayon. Yeah, I guess you're right. Kids first. Si Sofia, habang pinagmamasdan ng kanyang mga anak, ay napangiti ng bahagya. Alam niya na sa bawat sandali na ito, lumalapit si Caleb sa katotohanan, ngunit hindi pa siya handang aminin ang lahat. Hindi pa ngayon. Medyo ligtas sila kapag ganito. Pagkatapos ng ilang sandali, naglakad sila pabalik sa kotse. Si Caleb ay nanatili sa playground ng ilang segundo, tahimik na nagmasid. Tila sinusubok ang sarili kung paano niya lalapitan si Sofia sa susunod. I want to help but I need to be careful. She's protecting them and I respect that. Sa loob ng kotse, si Sofia ay tumitig sa mga bata. Bagamat napakaliit pa ng mundo nila, ramdam niya ang panganib ng katotohanang malapit ng matuklasan ni Caleb. Ngunit sa ngayon, mas pinili niyang itago ang sikreto. Everything's fine. Basta mag-iingat lang kami. Pagkatapos ng ilang oras sa playground, habang nag-uusap ang mga bata at naglalaro sa swings, hindi pa rin nakawala sa isip ni Caleb ang kakaibang damdamin na nararamdaman niya. Halos ramdam niyang koneksyon tatlong bata sa kanya, kahit hindi pa niya alam ang buong katotohanan. Sofia, I just can't stop thinking about them. About you taking care of them all by yourself. Yes, medyo mahirap. Pero kaya ko naman. They're strong kids. Strong, yes, pero amazing din. I wish I could help more. You don't need to. Really, everything's fine. Sila, they're happy, right? That's what matters. Habang naglalakad sa gilid ng playground, pinagmamasdan ni Caleb ang tatlo. Nakangiti at naglalaro. Wala silang ideya sa lihim na iniingatan ng kanilang ina. Sofia, I keep thinking, there's something you're not telling me. Alam mo, may mga bagay talaga na mas mabuting itago muna. Hindi pa ngayon ang panahon para sa lahat ng bagay. Right, I guess I understand. Kids first, huh? Yes, exactly. Kids first. Biglang huminto si Stella at tinanong si Caleb. Mister, gusto niyo po bang mag-swimming kasama namin? Tanong nito. Sure, pero baka mahirapan ako sa tatlo. Baka, pero at least masubukan nyo. Excited na sila. Habang naglalaro si Caleb kasama ang tatlo,
Hindi mapigilan ni Sofia ang titig sa kanila. Napansin niya kung gaano kabuti ang pakikitungo ni Caleb sa mga bata at paano sila nagtiwala sa kanya. Ngunit sa parehong sandali, ramdam niya ang pangamba. Kung alam niya ang lahat, baka hindi niya kayang protektahan ang kanilang mundo. Sofia, they're incredible. And I can see you're incredible too. How do you do it all alone? Sometimes, you just do what you have to. Para sa kanila, that's all. Sofia, I want to help. I really do. I just don't know how yet. I appreciate that, pero hindi pa ngayon. Mas mabuti, mas ligtas kung ganito muna. Si Caleb, bagamat may halong lungkot at kuryosidad, ay tumango at nagbigay respeto sa desisyon ni Sofia. Alam niyang may sikreto siya at marahil ay hindi pa handa ang babae na ibahagi ito. Ngunit sa puso niya, ramdam niyang malapit na silang muling magkaroon ng mas malalim na koneksyon. At baka sa oras na yon, handa na ring malaman ang katotohanan. Hindi pa ngayon. Kailangan muna nilang ligtas. Lumipas ang ilang araw at muli silang bumalik sa parehong playground. Alam na ni Sofia kung bakit naroon si Caleb. Hindi lang para makita ang bata, kundi para unti-unting malaman ang lihim na matagal niyang iniingatan. Ngunit, pilit niyang pinanatili ang kanyang kalmado at pinoprotektahan ang kanyang mga anak. Sofia, there's really something else. I mean, I keep thinking, how do you manage all of this? Medyo mahirap, pero kaya ko naman. They're very happy. Yeah, I can see that. They're so lively. And you really handle everything? Yes, kaya ko. Sobra pa nga minsan, pero okay lang. Habang naglalaro ang mga bata sa swing, naglakad si Caleb papalapit sa kanila. Sofia, I feel like there's more to the story. You know, I want to understand. Well, some things are better left for later. Mas mabuti pa kung sandali muna silang mag-enjoy. Right, kids first. Mommy, Mr. Caleb, gusto niyo po bang sumama sa amin sa slide? Tanong ni Stella. Sure, baby. Habang naglalaro sila kasama ang mga bata, hindi mapigilan ni Sofia ang titig sa kanila. Halos ramdam niyang koneksyon tatlo kay Caleb at napapansin niya kung gaano kabuti ang pakikitungo ng lalaki sa kanilang mga anak. Ngunit alam niya rin na kailangan niyang itago ang pinakamahalagang lihim. Sofia, I want to ask, I really do. Pero I guess, hindi pa ngayon Yes, hindi pa. Mas mabuti kung ganito muna. I understand. I just can't stop thinking. They're incredible. And you're incredible too. Salamat. Pero ngayon mas mabuti siguro kung maglaro lang sila. Habang naglalaro sila, hindi mali sa isip ni Caleb na may sikreto si Sofia na hindi pa niya dapat malaman. Sa bawat tawa ng mga bata, sa bawat halakhak at yakap nila sa kanya, ramdam niya ang koneksyon pero alam niyang kailangan niyang maging maingat. One day, I will know I just need to be patient. But I can't wait to find out who they really belong to. Si Sofia naman, habang pinagmamasdan ng kanyang mga anak, ay bahagyang napangiti at huminga ng malalim. Alam niya na sa bawat sandali na ito, lumalapit si Caleb sa katotohanan. Ngunit hindi pa siya handa na ilantad ang lahat. Hindi pa ngayon. Hindi pa. Kailangan muna nilang maging ligtas at masaya. Lumipas ang ilang linggo at unti-unting naging pamilyar si Caleb sa playground at sa mga gawain ng triplets. Hindi niya sinasadya pero mas lalong nagiging malapit siya sa tatlo. Naglalaro, nagtuturo ng bagong games at nakikipagkwentuhan sa kanila. Si Sofia, habang pinagmamasdan ng kanilang interaksyon, ay hindi maiwasang mangamba. Alam niyang bawat ngiti at tawa ng mga bata kay Caleb ay nagtataas ng kanyang kaba. Dahil mas lalo nilang pinapalapit ang lalaki sa kanilang mundo at mas lumalapit siya sa katotohanan na matagal na niyang iniingatan. Mommy, si Mr. Caleb po, gusto po niya tayong turuan ng bagong laro. Ani Stella.
Okay, pero mag-ingat lang kayo ha. Wow, Mommy, ang saya po niyang kasama. Ani Cairo. Yes po, ang galing po niya maglaro. Ani Chase sa ina. I told you, I can keep up with these guys, right? Yes, pero medyo mag-ingat pa rin ha, baka masaktan kayo. Habang naglalaro sila sa swing, nakikita ni Sofia kung paano tinutulungan ni Caleb ang mga bata sa kanilang simpleng laro. Paano niya pinapasaya ang bawat isa. Paano niya pinapakinggan ang kanilang mga kwento at paano siya nagiging isa sa kanila. Cairo, push harder. Chase, hang tight. Stella, good job. Yes, thank you po, Mr. Caleb. Sabay-sabay na saad ng tatlo. Hindi ko kayang ipaalam sa kanyang katotohanan. Masyado na siyang malapit sa mga bata at mas nakakatakot yun. Habang lumilipas ang oras, napansin ni Caleb ang pag-iwas si Sofia sa kanyang mga titig at mga tanong. Sofia, ang tahimik mo ngayon. May problema ba? Everything's fine. Medyo busy lang sa pag-aalaga sa kanila. I see. You're always so careful. I like that. Pero sometimes, I feel like you're hiding something. Hindi naman. Wala akong tinatago. Seryoso. Let's just enjoy the playground. Basta masaya silang tatlo, di ba? Right. Basta masaya sila. Ngunit habang naglalaro, alam ni Sofia na mas lalong nagtitiwala ang triplets kay Caleb. Nakikinig sila sa kanya, nagtatanong at tinatanggap ang kanyang payo. Ito ay lalong nagpapakaba sa kanya dahil bawat sandali ay tila binubuo ni Caleb ang tulay sa kanilang puso at sa kanyang sariling mundo. Hindi ko pwedeng palampasin. Kailangan ko silang protektahan at kailangan kong pigilan si Caleb sa kaalaman na hindi pa dapat niyang malaman. Sa pagtatapos ng araw, habang pauwi sila, si Caleb ay naglakad sa gilid ng Sofia. Tahimik ngunit ramdam ang intensyon. Sophia, sobrang nag-enjoy ako kasama mga bata. I'm sure nag-enjoy din ng mga bata. I understand pero I'll be around. I want to be part of their world somehow. Alam ko, pero hindi pa. Hindi pa ngayon. Kinabukasan, muli sila nagkita sa playground. Halos hindi na maitago ni Sofia ang kaba niya habang pinagmamasdan si Caleb na nakikisabay sa laro ng mga bata. Mas lalong malapit ang triplets kay Caleb ngayon. Tawa, halakhak at maliliit na pagtatanong kay Caleb tungkol sa mga laro, kwento at kahit simpleng payo sa araw-araw. Mr. Caleb, pwede po ba natin ulitin yung slide game kanina? Ani Stella. Yes po, turuan niyo po kami ulit. Ani Cairo. Please po, Mr. Caleb. Sabi naman ni Chase. Okay, sige, sabay-sabay tayo. Pero kailangan maging maingat Yes, mag-ingat lang please. Habang naglalaro, ramdam ni Sofia kung gaano kabilis lumalapit si Caleb sa puso ng triplets. Nakikinig siya sa bawat tawa nila, nakikibahagi sa kanilang tuwa, at nagbibigay ng pansin na dati ay kanya lamang ang tanging karapatan, ang mag-alaga at magmahal sa kanila. Tama, push harder. Kaya mo yan. Yes po, Mr. Caleb. Ang saya po. Ani Cairo. Sofia, I can't believe how amazing they are. You really did an incredible job. Salamat. Basta mag-enjoy lang sila ngayon. Si Caleb ay lumapit kay Sofia, bagyang seryoso ng tingin. Sofia, I can't stop thinking. I want to know more. About them, about you, about... Hindi pa. Hindi pa ngayon. Let's just enjoy the playground. Right, kids first. But I feel like I should be helping more. I want to be part of their world. I appreciate that. Pero medyo complicated pa lahat. Mas mabuti kung ganito muna. Habang naglalaro sila, si Sofia hindi mapigilang mapansin ang bawat maliit na kilos ni Caleb. Paano siya nakikipagkwentuhan sa mga bata? Paano sila nagtitiwala sa kanya? At paano siya tila unti-unting nagiging bahagi ng kanilang mundo? Hindi ko pwedeng ipaalam sa kanya. Hindi pa. Kailangan ko silang protektahan. At kailangan ko rin pigilan ng sarili ko na masaktan siya kung matuklasan niyan lahat.
Si Caleb naman, kahit na may respeto sa sinasabi ni Sofia, ay ramdam ang koneksyon. One day, I will know. I just need to be patient. Pero ramdam ko, may malaking bahagi ako sa kanila. I just have to wait for the right time. At sa bawat tawa, bawat yakap, at bawat titig ng mga bata kay Caleb, mas lalo siyang lumalapit. At mas lalo namang kinabahan si Sofia. Alam niya na bawat araw na lumilipas, lalong lumalapit si Caleb sa katotohanan na matagal niyang itinatago. Si Caleb ay ama ng triplets. Kinabukasan, hindi maalis si Sofia sa isip ang nangyari sa playground. Mas lalo siyang kinakabahan nang malaman niyang gusto ni Caleb na isama ang mga bata sa mall, lalo na sa playhouse doon. Alam niya na hindi naman sila magkaano-ano, pero ramdam niyang mabuti ang intensyon ni Caleb. Gusto lang siyang masiyahan ng mga bata at mag-enjoy. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto ko rin magpasalamat sa kanya. Pero hindi ko pwedeng ipakita na natutuwa rin ako. Pagdating sa mall, agad na nakaramdam si Sofia ng hiya. Nakikita niya mga tao na nakatitig sa kanila. Isang lalaki, isang ina, at 3 masayang bata na tila perfect family scene. Ay nako, bakit ko nararamdaman to? Para bang sila nakatingin sa atin at baka isipin nilang magkaano-ano kami ni Caleb. Alright guys, ready na ba kayo sa playhouse? May mga slides, ball pit at marami pang iba laro dyan. Yes po! Ang saya po, Mr. Caleb! Ani Stella. Let's go po! Sigaw ni Cairo. Yes po, Mommy! Go na po tayo! Ani Chase. Sige, pero lagi lang kayo mag-ingat ha, medyo maraming tao. Habang naglalaro ang mga bata sa playhouse, si Caleb ay tila mas nagiging natural sa kanila. Tinutulungan sa slides, nakikilahok sa ball pit, at nakikinig sa mga kwento nila habang naglalaro. Cairo, ready? Go slide! Chase, join me! Estella, watch out! Here I come! Yay! Mr. Caleb, ang saya po! Sabay-sabay na sabi ng mga bata. Si Sofia, habang nakaupo sa gilid, ay hindi mapigilang mapansin ang bawat kilos ni Caleb. Nakita niya kung paano nagiging malapit si Caleb sa kanilang mga anak at hindi maiwasang maramdaman ang kabog ng puso niya. Hindi pwedeng ganito, pero gusto ko rin namang makita silang masaya. Sofia, they're really happy, I can see it. I just want to make them smile. Nakikita ko rin pero hindi naman na kailangan. Sobra-sobra ng effort nyo. I don't mind. I enjoy seeing them like this. Happy and laughing. Habang naglalaro ang mga bata, ramdam ni Sofia na unti-unti silang nagiging komportable kay Caleb. Mas lalo niyang napapansin ang bawat pagtitiwala at saya ng triplet sa lalaki. At sa bawat sandaling yun, lalo siyang kinakabahan. Dahil bawat ngiti ng mga bata kay Caleb ay parang paalala sa kanya na may lihim siyang hindi pa dapat malaman. Hindi ko pwedeng hayaan na matuklasan niya. Hindi pa. Kailangan ko silang protektahan. Kahit masakit sa puso ko. Pagkatapos ng ilang oras sa playhouse, si Caleb ay lumapit kay Sofia. Sofia, thank you for letting me spend time with them. I really enjoy this. Yes, pero medyo nakakahiya lang dahil hindi naman tayo magkaano-ano. I know, but I just want to be part of their world in my own way. Naiintindihan ko, pero mas mabuti kung ganito muna. Sa paglabas nila ng playhouse, nakaramdam si Sofia ng halo-halong damdamin. Pasasalamat sa kabutihang ipinakita ni Caleb. Kaba dahil sa ilalim ng relasyon nito sa mga bata at pangamba dahil sa lihim na matagal niyang iniingatan. Hindi pa ngayon. Hindi pa. Kailangan ko silang protektahan at siguraduhin na ligtas ang lahat. Lumipas ang ilang linggo at unti-unti, naging pangkaraniwan na sa triplets ang presensya ni Caleb. Minsan siya'y bigla na lang dumarating sa bahay nila Sofia, dala mga laruan, bagong libro o kahit paboritong pagkain ng mga bata. Ano na naman ang dahilan ng pagdating niya ngayon? At bakit lagi siyang may dala para sa mga bata? Hi kids, may dala ako sa inyo. Surprise!
Wow, Mr. Caleb, ang saya po! Ani Stella. Ang dami po nito! Saad ni Cairo. Thank you po, Mr. Caleb. Sabi naman ni Chase. Salamat, pero hindi ka na sana nag-abala pa. Hindi. Gusto ko lang silang mapasaya. And I enjoy seeing their smiles. Habang naglalaro ang mga bata, nakatingin si Sofia kay Caleb. Ramdam niyang kabutihan ng lalaki. Pero kasabay nito, lalong tumitindi ang kaba sa dibdib niya. Mas lalo siya napapansin kung paano niya tinutulungan at tinuturo ang mga bata at kung paano sila unti-unting nagiging malapit sa kanya. Cairo, try this. Chase, gusto mo rin? Yes po! Sabay na sabi ni Cairo at Chase. Mommy, tignan po ninyo, ang saya po nila. Ani Stella. Hindi ko pwedeng hayaan na matuklasan niya. Hindi pa. Kailangan ko silang protektahan. Pero ang sakit sa puso. Kasi ramdam ko rin na gusto ko magpasalamat sa kabutihan niya. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit si Caleb kay Sofia. Ngumingiti at halatang may iniisip. Sofia, they're amazing. I just want to spend time with them, even for a little while. Naintindihan ko pero medyo nakakahiya kasi hindi naman tayo magkaano-ano. I know, but I just want to be part of their world in my own way. That's all. I don't expect anything more. Okay. Habang naglalaro ang mga bata, hindi maiwasan ni Sofia na mapatingin kay Caleb. Nakita niya kung paano niya binibigyan ng pansin ang bawat isa sa kanilang mga anak. Paano niya sila tinutulungan sa simpleng laro. At paano sila nagtitiwala at natutuwa sa kanyang presensya. Hindi ko pwedeng ipaalam sa kanya. Hindi pa. Kailangan ko silang protektahan. At kailangan ko ring tiyakin na hindi pa siya masyadong malapit sa kanila. Kahit alam kong mabuti ang intensyon niya. Sa bawat araw na dumarating si Caleb, unti-unti siya nagiging bahagi ng mundo ng tatlo. At habang lumalapit siya, mas lalo namang kinakabahan si Sofia. Alam niyang sa bawat sandali na ito, lumalapit ang pagkakataon na malaman ni Caleb ang lihim na matagal niyang iniingatan, na siya ang ama ng triplets. One day I'll know. I just have to be patient. But I can feel it. They're connected to me in ways I can't explain yet. Hindi pa ngayon. Hindi pa. Kailangan ko silang protektahan at kailangan ko maging maingat sa bawat hakbang. Lumipas ang ilang linggo at mas naging madalas ang pagdalaw ni Caleb sa bahay nila Sofia. Hindi lamang simpleng bisita sa playground o mall. Ngayon, siya mismo nagdadala ng mga laruan, pagkain at paminsan simpleng sorpresa sa mga bata. Mommy, si Mr. Caleb po dami pong hinandang laro niya ngayon. Ani Stella sa kanyang ina. Yes po, ang saya po ng bagong ball pit. Ani Cairo. Thank you po, Mr. Caleb. Ani Chase sa lalaki. You're welcome guys. I just love seeing you happy. Si Sofia, habang pinagmamasdan ng interaksyon, ay hindi maiwasang mangamba. Ramdam niya ang kabuuan ng presensya ni Caleb. Ang paraan niya sa pakikitungo sa mga bata, ang bawat tawa, ang bawat yakap, lahat ay nagpapalapit sa triplet sa kanya. Hindi niya pwedeng malaman. Hindi pa. Paano ko malaman niya na siyang ama nila? Paano ko malaman ng ex ko na anak namin ng triplets? Habang naglalaro ang mga bata sa sala, lumapit si Caleb kay Sofia. Seryoso ngunit mahinahon ng tinig. Sofia, I can see. They trust me. They really like spending time with me. Yes, mabuti yon. Pero hindi dapat sobrang effort niyo. I just feel like I should know more. About them, about you. I can't stop thinking. Hindi pa. Hindi pa ngayon. Mas mabuti kong maglaro lang sila at mag-enjoy. Habang naglalaro si Caleb kasama ang tatlo, ramdam ni Sofia ang kaba sa kanyang dibdib. Ang bawat halakak, bawat yakap ng mga bata kay Caleb ay nagiging paalala sa kanya ng lihim na matagal niyang iniingatan. Ang katotohanang si Caleb ay ama ng triplets. Sa bawat paglapit niya sa mga bata, sa bawat sandaling tawa nila kay Caleb, lalong tumitindi ang kamba ni Sofia. Alam niyang hindi siya pwedeng magkamali. Isang mali na slip lang,
isang tanong lang na masagot ng totoo at malalaman ni Caleb ang lahat. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa sala, naramdaman ni Sofia na hindi na niya kayang itago ang lihim. Ang kaba, takot at pangamba ay naghalo na sa kanya. At alam niyang darating ang araw na kailangan niyang harapin ang katotohanan. Caleb, may kailangan akong sabihin sa'yo. At sana maintindihan niyo. Sofia, ano yun? Okay ka lang ba? Si Sofia ay napahinto sandali. Nilingon ng mga bata na masayang naglalaro at huminga ng malalim bago tuluyang umupo sa tabi ni Caleb. Caleb, ang mga bata, anak mo sila. Ikaw ang ama nila. Tahimik na nakinig si Caleb at sa unang saglit ay hindi siya makapaniwala. Ang bawat salita ay tumama sa kanyang puso. Ano? Anak natin? Sofia, I can't believe this. Oo, pasensya na't matagal ko na itago ang katotohanan. Natatakot ako. Natatakot akong hindi mo ko tatanggapin o yung pinagbubuntis ko noon. Si Caleb ay hindi mapakali. Tahimik siyang huminga. Pinagmamasdan ang mukha ni Sofia at ramdam niya ang sakit at kaba sa bawat salita nito. Sofia, you hid this from me all this time kasi natatakot ka? Oo, natakot akong baka hindi niyo ako tanggapin at baka masaktan ang mga bata kung malaman niyo agad ang katotohanan. Si Caleb ay napangiti ng bahagya, ngunit halatang labis ang damdamin sa kanyang mga mata. Kaguluhan ng galak, lungkot at pagkabigla. Sofia, I don't know what to say. I should have known, pero hindi ko alam kung paano ko haharapin lahat ng ito. Pero mahalaga, there are kids, our kids. Si Sofia ay napaiyak ng mas malakas. Ramdam niya ang bigat na bumaba sa kanyang dibdib. Matagal na niyang iniingatan ang lihim at ngayon ay natanggal na ang takot. Kaya ako nagtatago kasi natatakot akong hindi niyo ako tatanggapin at natatakot din ako masaktan sila kung hindi niyo ako paniwalaan. Pero gusto ko malaman mong totoo at handa na akong harapin ang lahat. Si Caleb ay bahagyang yumakap kay Sofia. Ramdam ang bawat emosyon na pinigilan niya sa loob ng mahabang panahon. Sofia, I love you and I love them. Kahit anong sabihin mo, they're my kids. And I'm here. I will always be here for you and them. You don't have to face this alone anymore. Salamat, Caleb. Salamat sa pag-intindi. Sa oras na yon, ramdam ng dalawa ang bigat ng nakaraan na unti-unting naalis. Ang mga luha ay hindi lang dahil sa sakit at takot, kundi dahil sa kaluwagan at simula ng bagong pag-asa para sa kanilang pamilya. Isang pamilya na matagal na nilang iniingatan sa hiwaga, ngayon ay unti-unti nang nagiging realidad. Si Caleb, habang pinagmamasdan ng mga mata, ay napangiti at bahagyang napapahagod. Ngunit ramdam niya ang bagong simula. They're ours. Lahat silang tatlo. She trusted me. I won't ever let them go. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, si Sofia ay nakaramdam ng ginhawa dahil hindi na niya kailangang itago ang lihim at alam niyang kasama niya si Caleb sa pagharap sa bagong yugto ng kanilang buhay bilang magulang. Kinabukasan, may sorpresa si Caleb para kay Sofia at sa mga bata. Sofia, kids, handa na ba kayo? May papakita ako sa inyo. Wow! Saan po tayo pupunta? Tanong ni Stella. Excited po kami! Saad ni Cairo. Yes po! Saan po tayo pupunta? Ani Chase. Pero Caleb, okay lang ba na pumunta kami? Medyo malaking lugar yata yon. Trust me, gusto ko lang maging komportable kayo at masaya. Basta kayo, okay lang. Pagdating sa mansyon ni Caleb, agad namang namangha ang mga bata. Malawak, maliwanag, at puno ng mga laruan at kwarto na para sa kanila. Wow, ang ganda po! Manghang saad ni Stella. Ang laki po! Ani Cairo. Parang playground po dito. Tura ni Chase. Sofia, gusto ko lang maging komportable kayo dito. May kwarto na para sa inyo at may lugar para sa mga paglalaro ng mga bata. So, they feel at home.
Salamat Caleb, hindi ko inaasahan to. Habang ipinapakita ni Caleb ang bawat silid at lugar sa mansyon, ramdam ni Sofia ang kaba at excitement. Alam niyang malaki ang effort ni Caleb para sa kanila at ramdam niyang pagmamahal sa bawat detalye. Ang bawat laruan, unan at dekorasyon ay iniisip para sa kaligayahan ng mga bata. Here's the playroom guys. May ball pit, slides at mga bagong laro. Wow! Ang saya po! Sabay-sabay na saad ng tatlo. Sobrang bait mo. Hindi namin alam kung paano ako magpapasalamat sa'yo. Sofia, hindi na kailangan. Gusto ko lang makita silang masaya at komportable. And I want you to feel at home too. Sa bawat sandali, ramdam ni Sofia ang kaba sa puso niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng damdamin. Mas lalo niya nakikita kung gaano kabuti si Caleb at mas lalo rin siyang napapatingin sa kanya. Hindi ko pwedeng itago ang damdamin ko, pero kailangan ko ring maging maingat. Mas mahalagang kanilang kaligayahan kaysa sarili kong kaba. Guys, I promise, you'll always have a place here. This is your home too. Kung gusto nyo anytime, dito kayo pwedeng maglaro, mag-enjoy at maging masaya. Thank you po, Daddy Caleb! Ani Stella. Ang saya po, Daddy Caleb! Saad ni Cairo. Yes po, ang daming laro po dito. Sabi ni Chase. Salamat Caleb, sobrang bait niyo sa amin. Sofia, you don't have to worry. We'll take this one step at a time. Together, I promise. At sa unang pagkakataon, ramdam ni Sofia ang ginhawa. Hindi na niya kailangan mangamba o magtago. Ang kanyang pamilya, kahit medyo bagong simula pa lang, ay unti-unting bumubuo sa mansyon ni Caleb. Ang mga bata ay masaya at si Caleb ay handang maging ama at kasama sa bawat sandali. Hindi pa perpekto, pero ngayon may simula na tayo. At sa simula na ito, handa na kaming harapin ang lahat, magkasama. Lumipas ang mga linggo mula nang dalhin ni Caleb si Sofia at ang triplet sa kanyang mansyon. Mas naging normal na sa araw-araw nila ang presensya ng isa't isa, ang sabayang pagkain ng agahan, pag-aaral ng mga bata, at paminsan simpleng laro sa hardin o sa playroom. Mommy, Daddy Caleb, sabay po tayo maglaro? Tanong ni Stella. Yes po, tara na po! Saad ni Cairo. Let's go, Daddy! Ani Chase. Sige, don't worry, I got them. Habang naglalaro ang tatlo, ramdam ni Sofia kung gaano kabait si Caleb sa mga bata. Paano niya sila tinutulungan sa simpleng laro? Paano niya sila tinuturuan ng pasensya at pag-uugali? At paano niya sila pinapahalagahan? Ang bawat ngiti at halakhak ng mga bata ay tila nagbibigay kay Sofia ng kakaibang ginhawa. Ngunit kasabay nito ay kaba dahil bawat sandali ay nagpapalapit kay Caleb sa kanilang mundo. Mas lalo siya nakaka-close sa kanila at mas lalo rin akong kinakabahan. Paano kung mas lalo rin siya mapalapit siya sa akin? Si Caleb, habang nakatingin kay Sofia, ramdam niya ang koneksyon nila. Ang dami ng mga sandaling nag-uusap sila nang hindi kailangan ng maraming salita. Ang bawat titig na puno ng pagkakaintindihan at ang bawat simpleng halakhak na mga bata na nagpapalambot sa puso niya. Si Sofia, hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero ramdam ko pa rin. I still care for her and I want to be here for them, for her. Si Sofia, kahit naramdamang init ang damdamin sa kanyang dibdib, ay patuloy na nag-iingat. Hindi pa niya kayang aminin ang nararamdaman niya. Hindi pa ngayon. Kailangan kong protektahan ang sarili ko at siguraduhin na masaya rin ako. Pero bakit ganito na lang ang puso ko? Tuwing nakikita ko siya, parang tumitigil ang mundo. Habang nagkakatuwaan ng triplet sa playroom, hindi maiwasan ni Caleb na lumapit kay Sofia. Halatang may gusto siyang sabihin. Sofia, I feel we're working so well together. You make everything easier for them. And for me. Thank you Caleb. Mabuti nga na nagkakasundo tayo para sa kanila. Natahimik ang paligid sandali. Ang mga bata abala sa laro at si Caleb at Sofia ay magkatabi.
Ramdam ang init ang presensya ng isa't isa. One day, I will tell her. Maybe someday. Pero ngayon, kailangan ko muna silang alagaan at maging kasama sa buhay nila. Hindi pa. Hindi pa namin kayang sabihin sa isa't isa. Pero ramdam ko pa rin. Mahal pa rin niya ako. At mahal ko rin siya. Kahit pilit kong itago. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalapit ang relasyon nila. Hindi lang bilang mga magulang ng triplets, kundi bilang magkasama sa isang bagong yugto ng buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, parehong nagtatago ang kanilang damdamin. Naghihintay ng tamang panahon para sa isang matapang na pag-amin. Isang araw kung saan hindi na nila kailangang itago ang kanilang pagmamahalan. Kinabukasan, habang tahimik ang umaga sa mansyon, naisipan ni Sofia na mag-bake ng cookies para sa triplets. Hindi niya maalis sa isip na baka magustuhan din ito ni Caleb at baka maging magandang pagkakataon ito para sa isang masayang bonding moment. Baka magustuhan nila ito at baka masaya rin si Caleb. Tinawag niya mga bata sa kusina. Guys, gusto niyo bang tulungan ng mami mag-bake ng cookies? Yes po, Mami. Masaya po yan. Ani Stella. Yes po, tutulong po kami, Mami. Tura ni Cairo sa ina. Ang dami po namin gustong gawin. Saad naman ni Chase. Habang naghahalo ng harina at asukal si Sofia, unti-unting lumapit si Caleb sa kusina. Pinagmamasdan silang masayang nagluluto. Wow, ang galing niyo pala sa baking, Sofia. And the kids look really happy. Simple lang. Gusto ko lang silang maging masaya. Mami, dito po. Ako po maghahalo. Sabi ni Stella. Ako po, Mami. Ako magsa-shape ng cookies. Ani Cairo. Ako po maglalagay ng chocolate chips. Sambit naman ni Chase. Habang nagtutulungan, ramdam ni Sofia ang init ang saya sa loob ng kusina. Ang bawat tawa, bawat halakhak ng mga bata, at kahit ang simpleng pagtingin ni Caleb kay Sofia ay nagpapalambot sa kanyang puso. Sofia, pwede rin ba akong tumulong sa shaping ng cookies? Sige, pero ingat na nga, baka masira. Nagtulungan sila habang pinagmamasdan ng bawat cookie na unti-unting nabubuo. Hindi maiwasang mapansin ni Caleb kung paano maingat at maalaga si Sofia sa bawat hakbang. Hindi lamang sa pagluluto, kundi sa pangangalaga sa mga bata. Every time I see her like this, parang gusto ko na lang sabihin sa kanya. Pero hindi pa. Not yet. Basta ngayon, I just enjoy this moment. Matapos ang ilang sandali, handa na ang cookies. Pinagawa ni Sofia sa mga bata ang pag-decorate nito at si Caleb ay nakatulong sa paglagay ng chocolate chips sa tamang spot. Mami, look po ang ganda po ng cookies namin. Ani Stella. Yes po, ang dami po ng chocolate chips. Saad ni Cairo. Ang saya po. Tura naman ni Chase. Good job, babies. Salamat din sa tulong mo, Caleb. Anything for them and for you, Sofia. Habang kumakain ng cookies and triplets, tahimik na nagkatinginan sina Caleb at Sofia. Hindi pa nila inaamin, ngunit ramdam nila ang damdamin ng isa't isa. Ang pagmamahal at pag-aalala na matagal nilang itinatago. Masaya sila at masaya rin ako. Kahit hindi pa namin kayang sabihin sa isa't isa, ramdam ko na mahal pa rin naman ang isa't isa. They're happy and she's still amazing. I love her, but not yet. Not yet the right time. Pero soon. Ang simpleng araw ng cookie baking ay naging simula ng mas maraming sandali sa mansyon. Mga sandaling puno ng tawa, ngiti at hindi maipaliwanag na init sa puso ni na Sofia at Caleb. Habang patuloy silang naglalapit sa isa't isa at sa kanilang bagong pamilya. Mabilis ang lumipas sa mga araw sa mansyon ni Caleb. Ang bawat umaga ay puno ng tawanan ng triplets. Ang bawat tanghali ay may simpleng sandali sa kusina. At ang bawat hapon ay nagdudulot ng mga maliliit na sorpresa. Mga laruan, pagkain o kahit simpleng laro sa hardin. Sa bawat sandali, ramdam na ramdam ni Sofia ang presensya ni Caleb. Hindi lang bilang ama ng kanyang mga anak, kundi bilang isang taong dati niyang minahal at ngayon ay unti-unti muling nakikilala sa isang bagong paraan.
Si Caleb naman, kahit abala sa trabaho o sa pag-aalaga sa mga bata, ay hindi maiwasang mapatingin kay Sofia. Ang bawat ngiti niya, bawat simpleng pagtulong sa mga bata, at bawat sandaling magkasama sila, ay nagpapalambot sa puso niya. Sa mansyon, maraming pagkakataon na nagkakatabi sila habang nagluluto, naglalaro o kaya'y simpleng nakaupo sa hardin kasama ang mga bata. Kahit na tahimik ang bawat isa, ramdam nila ang koneksyon na hindi kayang itago ng mga salita. Bawat sandaling kasama ko siya, para bang bumabalik ang lahat. Pero kailangan ko pa rin maging maingat. Hindi pa ngayon. Sofia, I'm glad we're doing this. All of us together. It feels right. Masaya sila at masaya rin ako. May mga pagkakataon ding hindi maiwasang magtagpo ang mga mata nila. May halong hiya, kaba at isang lihim na damdamin na matagal nilang pinigilan. Hindi pa nila kayang aminin sa isa't isa. Ngunit ramdam ng bawat isa na may nararamdaman silang higit pa sa simpleng pagpapahalaga. Every time I see her with them, parang bumabalik ang lahat. I want to tell her, pero hindi pa ngayon. Not yet. Ang dami ng nararamdaman ko. Kaba, saya at pagmamahal. Pero kailangan ko pang maghintay. Hindi pa kami handa. Kahit hindi pa sila nagsasalita ng katotohanan tungkol sa nararamdaman nila, ramdam sa buong mansyon ang init ng pagmamahalan. Sa bawat tawa ng mga bata, sa bawat simpleng pagkilos nila sa isa't isa, at sa bawat tahimik na sandali na nagkakatinginan. Ang mansyon ni Caleb ay unti-unting naging simbolo ng bagong yugto ng kanilang buhay. Isang lugar kung saan masaya ang triplets. Unti-unti silang nagiging isang pamilya. At ramdam nila ang bawat emosyon kahit hindi pa nila sinasabi sa isa't isa na mahal pa rin nila ang isa't isa, na kahit pilit nilang itago, hindi kayang takpan ng oras at distansya ang damdaming matagal nang naroon. Hindi pa namin kayang aminin, pero ramdam ko na siya'y naroroon at alam kong nararamdaman din niya ang lahat. Not yet, pero darating ang araw na hindi na namin kailangang itago. Mahal ko pa rin siya at mahal ko ang mga bata, at sa kanila at sa kanya, handa na akong harapin lahat. Isang gabi, tahimik ang mansyon. Matapos matulog ang triplets, naganda si Caleb ng dinner sa dining room. Simple lang ngunit espesyal. May mga kandila sa gitna ng mesa at ang paboritong pagkain ng pamilya. Tonight, I need to tell her. I can't hide it anymore. Kahit matagal ko nang itinago ang damdamin ko. Mahal ko pa rin siya. Lumapit si Sofia sa dining room. Medyo nagulat sa setup ngunit napangiti ng bahagya. Caleb, ang ganda ng setup. Sofia, gusto ko lang na masaya tayo ngayong gabi. At gusto ko maging honest sa'yo. Sa lahat ng oras na ito, hindi ko na kayang itago pa. Mahal pa rin kita. Tumigil sandali si Sofia. Ramdam ang kaba, takot at sobrang tuwa sa puso niya. Hindi niya inaasahan na sasabihin nito ni Caleb ng direkta. Caleb, hindi rin nawalang pagmamahal ko sa'yo. Kahit pilit kong itinago, kahit matagal, mahal pa rin kita. Tahimik na nagkatinginan ng dalawa. Ramdam ang bigat at ginhawa ng katotohanan sa bawat titig. Ang mga damdamin na matagal nilang itinago ay biglang lumabas. Hindi na kailangan ng mga palusot o takot. Sofia, I promise, from now on, I'll be honest. Hindi na natin kailangang itago nararamdaman natin. At hindi na rin natin kailangang maghiwalay sa bawat sandali ng ating pamilya. Yes, I feel the same. I've always loved you. At ngayon, masanda na akong ipakita yun sa'yo at sa mga bata. Umupo sila sa dining table. Dahan-dahan nagsimula ang dinner. Ngunit higit sa pagkain, ramdam nila ang bawat salitang nagpalapit sa kanilang puso. Ang bawat titig, bawat ngiti, at bawat hawak kamay ay nagbigay daan sa muling pagsasama ng dalawang puso na matagal nang nagtagpo, ngunit natakot magsabi ng totoo. Finally, I can tell her. I can love her openly and we'll face everything together. Mahal pa rin niya ako at mahal ko rin siya. At ngayon, ramdam ko na handa na kaming harapin ang lahat ng magkasama.
Ang gabing yon ay puno ng katahimikan at init, hindi dahil sa simpleng dinner, kundi dahil sa katotohanan at pagmamahal na kanilang inamin. Sa wakas, ang takot at pagtatago ay napalitan ng kumpiyansa, ginhawa at pagmamahalan. Sophia, I love you, and I promise nothing will ever separate us again. Mahal din kita, Caleb, at handa na akong harapin ang lahat kasama ka at ang ating mga anak. Sa unang pagkakataon, ramdam nila ang buong puso ng isa't isa. Ang pagmamahal na matagal nang nandyan, ngunit ngayon ay bukas, tapat at handa nang maging pundasyon ng kanilang bagong buhay bilang pamilya. Kinabukasan ng gabi, matapos ang aminan nila Caleb at Sophia, ramdam sa buong mansyon ang saya at init ng bagong simula. Ang triplets ay abala sa kanilang mga laruan sa playroom, ngunit halatang mas masaya sila dahil naroon ang kanilang ama, si Caleb, at ramdam nilang mas buo ng kanilang pamilya. Ang saya nila at masaya rin ako. Ramdam ko na okay na lahat. Sophia, I'm glad we finally na-open na lahat at hindi natin kailangang itago nararamdaman natin. Yes, feeling ko rin mas magaan na, mas masaya na. Pagkatapos ng laro, inalok ni Caleb si Sophia at ang triplets na sumama sa kanya sa hardin. Nagdala siya ng simpleng picnic setup, mga pagkain, maliit na tent at mga laro para sa tatlo. Wow, ang saya po! Ani Stella. Ang dami pong pagkain! Saad ni Cairo. At may mga laro pa po! Sabi naman ni Chase. Habang naglalaro at kumakain ng mga bata, si Sophia at Caleb ay nagkatinginan sa bawat sandali. Hindi pa rin nila direktang sinasabi sa isa't isa, ngunit ramdam nila ang lumalalim na koneksyon. Ang pagmamahala na muling sumiklab, mas mature at mas tapat ngayon kaysa dati. Sa gitna ng hardin, naglaro ang triplets kasamang kanilang ama at ina. May halakhak, tawa at mga munting yakap na nagpapakita ng init ng kanilang pamilya. Mommy, Daddy, look po! Nakangiting saan ni Stella. Ang saya po! Ani Cairo. Ang dami pong laro dito! Saad naman ni Chase. Si Caleb, habang pinagmamasdan ng mga bata, ay napatingin kay Sophia. Sophia, alam mo hindi lang silang mahal ko. Ikaw din. At ngayon, I want to make sure you feel loved too. Caleb, I feel it. Ramdam ko. At mahal din kita. Tahimik man ang kanilang salita, ramdam nila sa bawat titig at yakap ang damdamin nila sa isa't isa. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang kanilang pagmamahalan at ang pagmamahal nila sa triplets ang nagbubuo ng kanilang pamilya. Sa hapon na yon, habang nagpapahinga sa ilalim ng punong kahoy, magkasama silang 5 magkasama. Ang kanilang mga kamay ay magkakabit. Ang mga tawa at halakhak ng triplets ay pumapalibot sa kanila. At sa bawat sandali, ramdam nila ang bagong simula. Finally, we're together. And I'll never let this go. Hindi lang silang mahal ko, siya rin. At kami, buong pamilya namin. Hindi pa perpekto, pero sa bawat araw na kasama siya at mga bata, ramdam ko, lahat ng tama ay nag-uumpisa ngayon. Ang simpleng araw sa mansyon ay naging simbolo ng muling pagbuo ng pamilya. Puno ng pagmamahal, kilig at mga sandaling hindi malilimutan ng 3 bata at ng kanilang mga magulang. At sa unang pagkakataon, ramdam nila na walang lihim na dapat itago at ang pagmamahala nila ay bukas na at handa ng lumago. Isang araw, habang tahimik ang hapon sa mansyon, nagpasya si Caleb na handa ng lahat. Alam niyang tama ng panahon para ipakita kay Sophia ang susunod na hakbang ng kanilang pagmamahalan. Today, this is the day. Handang-handa na ako. Handa nang ipakita sa kanya na gusto ko na siya makasama habang buhay. Tinawag niya si Sophia at ang 3 sa hardin, kung saan may nakahandang simpleng setup, mga kandila, bulaklak at maliit na picnic na puno ng paborito nilang pagkain. Mahal, ang ganda. Mahal, may gusto kong sabihin sa'yo. At sana handa ka na. Ang triplets ay abala sa kanilang mga laruan sa gilid, ngunit halatang excited sila. Ramdam nila na may espesyal na mangyayari. Sophia, matagal na kitang minahal. At kahit ilang taon man ang lumipas, ang pagmamahal ko sa'yo hindi nagbago.
Ikaw babaeng gusto ko makasama sa bawat araw, sa bawat tawat luha, at syempre sa bawat sandali kasama ang ating mga anak. Sofia, gusto mo bang maging aking asawa? Tahimik si Sofia sandali. Nanginginig ang kamay at luha nang bumabalot sa kanyang mga mata. Ramdam niya ang lahat ng emosyon. Kilig, tuwa, kaba at pagmamahal sa bawat titig ni Caleb. Oo, Caleb. Oo, gusto ko. Gusto ko maging asawa mo at makasama ka sa bawat sandali ng buhay ko at ng ating mga anak. Tumayo si Caleb at dahan-dahang niyakap si Sofia. Hawak ang kamay niya at singsing sa isa. Ang triplets ay napalapit, halatang masaya at excited sa nangyari. Mommy, Daddy! Sigaw ni Stella. Yay! Ani Cairo. Ang saya! Saad naman ni Chase. Habang magkasama sa hardin, nagyakpan silang 5 magkasama. Ramdam ang init ng pamilya, pagmamahalan at bagong simula. Sa wakas, hindi na lamang sila magkaibigan o magkasama dahil sa mga anak. Ngayon, sila'y magiging mag-asawa, handa nang harapin ang lahat ng hamon at saya ng buhay bilang isang buong pamilya. Mahal na mahal kita, at ngayon mas lalo nating ipagpapatuloy ang ating buhay bilang asawa at pamilya. Mahal din kita at excited na akong harapin ang lahat, kasama ka't ang ating mga anak. Ang gabi ay puno ng halakhak, tawa at luha ng kaligayahan. Ang triplets ay nagdiwang kasamang kanilang mga magulang at ang mansyon ni Caleb ay muling nagmistulang tahanan ng pagmamahal, saya at pangakong walang katapusan. Ang araw ng kasal ay dumating, ang araw na matagal nilang pinangarap at iniisa pangarap at paghihintay. Ang mansyon ni Caleb ay puno ng bulaklak at dekorasyon at ang bawat sulok ay may halong saya at kilig. Ang triplets ay nakasuot ng kanilang pinakamagagandang kasuotan, sabik na makita ang mami at daddy nilang magpakasal. Sa altar, nakatayo si Caleb, nakaayos at handang ipakita ang buong puso niya. Sa kabilang dako, dumaan si Sofia sa aisle. Napakaganda sa kanyang gown. Ang bawat takbang ay may kasamang tibok ng puso ng bawat isa, lalo na ni Caleb. We are gathered here today to witness the union of 2 hearts that have found each other, even after years of waiting, trials, and love that never faded. Saad ng pari. Tahimik ang paligid, ramdam ang kaba, saya at emosyon. Caleb, will you share your vows? Sofia, simula nung unang araw na nakilala kita, alam ko na may special ka sa puso ko. Maraming taon na lumipas. Marami tayong pinagdaanan. Ngunit ang pagmamahal ko sa'yo ay hindi kailanman nagbago. Pinatawad mo ako sa mga pagkukulang ko noon at pinakita mo ang tunay na lakas ng puso mo. Lalo na sa ating mga anak, sa harap ng Diyos, ng ating pamilya at ng mga anak natin. Pinapangako ko na alagaan kita. Mamahalin kita at palaging susuportan sa bawat takbang ng buhay natin. Sofia, you are my heart, my home, and my forever. Mahal na mahal kita, ngayon at habang buhay. Tahimik ang paligid at halatang ramdam ni Sofia ang bigat at init ng bawat salita. May luha ng pumapatak sa kanyang pisngi habang siya naman ay naghahanda sa kanyang vows. Sofia, will you share your vows? Ani ng pari. Caleb, hindi ko akalaing darating ang araw na ito na muli tayo magkakasama at sa wakas ay magiging tayo sa harap ng Diyos at ng ating mga anak. Maraming taon na lumipas, maraming lihim ang itinago, maraming takot at pangambang hinarap. Ngunit ang pagmamahal ko sa iyo hindi naglaho. Pinili kitang mahalin muli at pinipili pa rin kita bawat araw. Pinapangako ko na aalagaan kita, susuportahan ka at mamahalin ng buong puso. At higit sa lahat, pangangalagaan ko rin ang ating pamilya, kasamang ating mga anak, sa bawat hakbang ng ating buhay. Caleb, mahal na mahal kita, ngayon at magpakailanman. Matapos ang kanilang vows, dahan-dahan silang nagyakap. Ang triplets ay tumakbo papunta sa kanila, sabay halik at yakap. Mommy, Daddy, ang saya po namin! Ani Stella. Yes po, ang saya po ng wedding!
Ani Cairo. Mahal po namin kayo. Ani naman ni Chase. At ngayon, officially, we are a family. Walang makakapaghati sa atin. At walang makakakilala sa pagmamahal natin sa isa't isa at sa mga anak natin. Ang kasal ay puno ng emosyon. Ang mga halakhak, luha ng saya, at mga titig na punong-puno ng pagmamahal. Ang triplets ay naging saksi sa kanilang pagmamahalan. At si Caleb at Sofia ay opisyal nang nagsimula ng bagong yugto ng kanilang buhay. Bilang mag-asawa at bilang pamilya. Ang araw na yon ay hindi lamang simbolo ng kanilang pagmamahalan, kundi pati na rin ang pagtitiis, pagpapatawad at katapangan sa pagharap sa mga lihim at takot. Sa wakas, ang kanilang pagmamahalan ay naging bukas, matatag at handa nang humarap sa lahat ng hamon ng buhay, magkasama bilang isang pamilya. Makalipas ang ilang araw mula sa kasal, handa na si Caleb at Sofia para sa kanilang honeymoon. Ngunit bago sila lumipad, hindi nila nakalimutang dalhin ng triplets, ang tatlong bata na naging tulay at dahilan ng kanilang muling pag-iibigan. Mahal, excited na ako. Finally, lahat tayo magkasama, walang iniwanan. At masaya ako na kasama natin ang mga bata. Hindi naman natin sila iiwan at gusto ko rin maging party sila ng honeymoon natin, kahit simpleng bonding lang. Pagdating sa resort, namangha sila sa ganda ng lugar. Malawak ang beach, malinaw ang tubig, at may mga activities na pwedeng gawin ng buong pamilya. Hindi nag-aksaya ng oras si Caleb. Agad niyang pinakita sa mga bata ang pool at mga sandcastle sa tabing dagat. Wow, ang saya po! Ani Stella sa kanyang mga magulang. Daddy, Mommy, tara po maglaro tayo sa tubig! Ani Cairo. Let's go! Ang ganda po ng beach! Saad naman ni Chase. Habang naglalaro ang triplets, nakaupo si Sofia sa tabi ni Caleb, hawak ang kanyang kamay. Alam mo mahal, kahit hindi planado lahat ng ito noon, ramdam ko na tama ang lahat dahil nandyan ka at nandyan ang mga bata. Mahal, hindi lang ako masaya dahil sa honeymoon. Masaya ako dahil magkasama tayo ngayong buong pamilya. Pagkatapos maglaro ang triplets, nagkaroon sila ng picnic sa tabing dagat. Masaya silang limang magkasama, nag-uusap, nagtatawanan at nagbabahagi ng kwento. Halos lahat ng sandali ay puno ng kilig at tawanan at ramdam ang pagmamahalan ni Caleb at Sofia. Ngayon ay mas bukas at mas malalim kaysa dati. Sa gabi, habang nakaupo sila sa balcony, pinagmamasdan ng mga bituin. Nakahawak kamay sina Caleb at Sofia. Ang triplets ay tulog na sa loob ng suite at tahimik ang paligid. Mahal, salamat sa lahat sa pagtitiwala, sa pagmamahal at sa pamilya na pinagsama natin. Mahal, salamat din sa lahat ng pasensya, pagmamahal at sa mga sandaling ginawa mo ko masaya at ang mga bata rin. Tahimik silang nagkatinginan, ramdam ang init ng pagmamahalan. At sa gabing yon, mas lalong lumalim ang connection nila. Hindi lang bilang mag-asawa, kundi bilang pamilya na buo at masaya. At sa bawat sandali ng kanilang honeymoon, ramdam nilang bagong yugto ng buhay. Isang buhay na puno ng pagmamahal, tawanan, halakhak at walang katapusang sandali kasama ang triplets. Kinabukasan sa kanilang honeymoon, nagising ang buong pamilya sa tunog ng mga alon at huni ng mga ipon. Agad namang bumangon si Caleb at Sofia upang makita ang saya sa mukha ng mga triplets. Mommy, Daddy, tara po sa beach! Ani Stella. Yes po, magiging masaya po ang araw na ito. Saad ni Cairo. Maglaro po tayo, sambit ni Chase. Ngumiti si Sofia at Caleb. Sabay nilang hinawakan ang mga kamay ng mga bata at dinala sila sa tabing dagat. Habang naglalaro ang tatlo sa buhangin na tubig, ramdam ni Sofia ang ginhawa at kaligayahan. Ang pamilya na matagal niyang pinangarap ay nasa harap na niya, buo at masaya. Pagkatapos ng ilang oras ng laro, naupo silang limang magkasama sa ilalim ng isang payong sa tabing dagat. May daladalang prutas at merienda. Nagkaroon sila ng kwentuhan at tawanan. At kahit sa simpleng sandali, ramdam ang koneksyon at pagmamahala ng bawat isa.
Mommy, Daddy, thank you po sa pagdala sa amin dito sa beach. Ani Stella. Ang saya po ng araw na ito. Sabi ni Cairo. Ang dami po naming natutunan at natutuklasan. Saad naman ni Chase. Mahal, ang bawat sandali na kasama kayo, napapaalala sa akin kung gaano kakalaga sa buhay ko. Mahal na mahal kita. At ngayon, wala na akong higit pang hinahangad kundi makasama kayo sa bawat araw. Mahal din kita. At sa bawat sandali na kasama ka ng mga bata, ramdam ko na tama lahat ang nangyari. Ang buhay natin ngayon, mas masaya, mas kumpleto, at mas mahalaga. Sa hapon, nagplano silang 5 magkasama ng maliit na treasure hunt sa resort. Ang triplets ay sabik at halatang excited sa bawat clue. Habang si Caleb at Sofia ay nagtutulungan sa pagganda ng laro, nagkakatitigan paminsan-minsan na may halong saya. Sa bawat sandaling yon, ramdam nilang init ng pagmamahalan. Hindi lang bilang mag-asawa, kundi bilang pamilya na buo at masaya. Pagdating ng gabi, habang nakaupo silang 5 magkasama sa balkonahe ng kanilang suite, pinagmamasdan ng bituin sa langit. Tahimik man ang paligid, ramdam ang init at pagmamahalan sa bawat titig at hawak kamay. At sa gabing yun, natulog silang 5 magkasama, magkayakap, ramdam ang init ng pagmamahalan, saya at bagong simula. Ang honeymoon ay hindi lamang simpleng bakasyon. Ito ay simula ng isang pangmatagalang kwento ng pamilya, pagmamahalan at walang katapusang bonding. Kinabukasan, muling nagising ang buong pamilya sa tunog ng alon. Ang triplets ay agad na bumangon, sabik na maglaro sa beach. Si Caleb at Sofia naman ay nagkasabay na naghahanda. May ngiti sa mukha, ramdaman saya sa bawat simpleng sandali. Good morning po, Mommy, Daddy! Sabay na saad ng mga bata. Good morning, babies! Good morning, mga anak! Mas nag-enjoy pa silang lahat sa araw na yon at ramdam na ramdam ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Thank you, mahal. Thank you rin, mahal ko. I love you. I love you more. Gumiti sila sa isa't isa at dahan-dahang hinagka ni Caleb ang kanyang asawang si Sofia. Matapos ang matamis na halikan ni Caleb at Sofia, mas lalo pa naging masaya ang araw nila sa beach. Ngunit habang naglalakad sila pabalik sa suite upang magpahinga, biglang napahinto si Sofia. Mahal, parang nahihilo ako. Agad na nag-alala si Caleb. Mahal, are you okay? Umupo ka muna, mahal. Pinaupo niya ito sa kama at agad na kumuha ng tubig. Namutla ng bahagya si Sofia, ngunit ngumiti rin siya. Okay lang ako, siguro napagod lang. Ngunit maya-maya, nakaramdam siya ng kakaibang hilo at pagsusuka. Mas lalo namang kinabahan si Caleb. This is not just pagod. Pupunta tayo sa klinik na resort. Sa klinik, matapos ang ilang sandali ng pagsusuri, ngumiti ang nurse habang hawak ang resulta. Congratulations po, saad ng nurse. Napatingin sina Caleb at Sofia sa isa't isa. Congratulations for what? Ma'am is pregnant po, sagot nito. Parang tumigil ang oras silang dalawa sa loob ng ilang segundo. Nalaki ang mga mata ni Sofia. Dahan-dahan niyang hinawakan ang tiyan niya. Buntes? Napatingin siya kay Caleb. May halong kaba at tuwa sa mga mata. Si Caleb naman ay hindi agad nakapagsalita. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata bago siya napangiti na malaki. Mahal, magkakabibi na ulit tayo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha ni Sofia at saka siya niyakap na mahigpit. Thank you, mahal. Another blessing. Napaluha si Sofia pero ang luha niya ay puro saya. Hindi ko akalain, dito pa sa honeymoon natin, may ganito tayong blessing. Pagbalik nila sa suite, hindi na napigilan ni Caleb ang excitement niya. Tinawag niya ang triplets. Mga anak, come here. May sasabihin kami na mami niyo. Lumapit ang tatlo sa kanilang mommy at daddy. Ano po yun, Daddy? Ani Stella. May surprise po ba? Tanong ni Cairo. Candy po ba ulit? Saad pa ni Chase. Napatawa si Sofia kahit may luha pa sa mata. Babies, magiging ate at kuya na kayo.
Sandaling katahimikan. Pagkatapos, "Talaga po?" Nanlalaking matang tanong ni Stella. "May baby po." Gulat na sa ni Cairo. "Baby po? Sa tami ni Mami?" Excited na sabi naman ni Chase. Tumalon-talon ng tatlo sa tuwa bago nila niyakap si Sofia na maingat. "Careful ha, may baby si Mami." "We promise po, Daddy." Saad ni Stella. "Tutulungan po namin si Mami." Ani Cairo. "Ako po magbabantay." Sabi ni Chase. Napaupo si Caleb sa tabi ni Sofia at hinawakan ang kamay nito. "Mahal, our family is growing. Mas lalo pa magiging masayang mundo natin." "Oo, parang regalo ito sa bagong simula natin." Sa gabing yon, mas naging espesyal ang honeymoon nila. Hindi na lamang ito tungkol sa muling pag-iibigan o pagbuo ng pamilya, kundi tungkol sa isang bagong buhay na darating. Habang magkakatabi silang limang natutulog at ngayon ay may munting buhay na nabubuo sa sinapupunan ni Sofia, ramdam nila na mas lalo pa naging buo ang kanilang pamilya. Ang honeymoon na iyon ay hindi lamang simula ng kanilang buhay mag-asawa. Ito rin ang simula ng panibagong kabanata bilang pamilya ng anim. Kinabukasan, matapos nilang malaman ang balita, mas maaga pa nagising si Caleb kaysa dati. Tahimik niyang pinagmasdan si Sofia na mahimbing nang natutulog. Ang kamay nito ay nakapatong sa tiyan. Dahan-dahan siyang umiti. "Hello baby, Daddy's here. Be good to Mommy, okay?" Parang mas lalo siya na in love sa asawa niya. Makalipas ang ilang minuto, gumalaw si Sofia at bahagyang napangiwi. "Mahal, yes, may masakit ba?" "Gusto ko ng mangga." "Mangga?" "Yung hilaw tapos may bagoong tapos may chocolate shake." Napakurap si Caleb. "Combination ba yan o tatlong magkaibang cravings?" "Hindi ko alam, basta gusto ko sila ngayon eh." Napatawa si Caleb bago siya mabilis sa tumayo. "Okay, mission accepted. For my pregnant queen." Pagkatapos ng halos 30 minuto, bumalik si Caleb na may dalang tray. Hilaw na mangga, bagoong, chocolate shake, at pati strawberry cake just in case. "Ang bilis mo!" "I would cross oceans for you. Resort lang to." Habang kumakain si Sofia, nakangiti lang si Caleb habang pinagmamasdan siya. "Mas cute ka pala lalo kapag buntis." "Talaga? Mukha akong bloated." "Mukha kang blessing." Napangiti si Sofia, may kaunting luha sa mata. Ilan sandali pa, kumatok ang triplet sa kwarto. "Mommy, Daddy, pwede po ba pumasok?" Ani Stella. "Come in, mga ate at kuya." Pumasok ang tatlo at agad na umakyat sa kama. Maingat na niyakap si Sofia. "Mommy, okay ka lang po?" Tanong ni Kyra sa ina. "Okay lang ako, baby. May baby lang sa tummy ko." "Ay, baby, ako si Kuya Chase." Ani Chase habang nasa tiyan ng ina ang kanyang kamay. "Ako si Ate Stella, tuturuan kita magbasa." Ani Stella. "Ako si Cairo, tuturuan kita maglaro." Ani Cairo. Napatawa si Sofia habang si Caleb naman ay halos matunaw sa lambing ng eksena. "Ang dami agad bodyguards ng baby." Sa hapon, naglakad-lakad sila sa shoreline. Hindi na pinayagan ni Caleb si Sofia na magpagod. "Dahan-dahan lang tayo hawak ka lang sa akin." "Overprotective ka na agad?" "Of course, dalawa ng mahal ko dyan sa loob." Napangiti si Sofia, bigla siya napahinto. "Mahal? Natutuwa ako kasi hindi ko na kailangang matakot. Hindi na ako mag-isa." "Hindi na kita kailanman hayaang mag-isa. Sa pagbubuntis mo, sa pagluha mo, sa cravings mo, hanggang sa pag-edad natin." "Promise?" "Promise, kahit mangga na may chocolate pa yan." Napatawa si Sofia at marahang yumakap sa kanya. Pagdating ng gabi, nakaupo silang mag-asawa sa balcony habang tulog ng triplets. Tahimik ang dagat, mahinahon ang hangin. Dahan-dahang inilagay ni Caleb ang kamay niya sa tiyan ni Sofia. "Thank you, mahal, for giving me this life. Hindi lang asawa, hindi lang 3 anak, kundi isang pamilya na puno ng pagmamahal." "Thank you din, kasi ngayon sigurado na ako. Tama ang pinili ko. Ikaw." Nagkatinginan sila. "I love you." "I love you more." At sa ilalim ng mga bituin, mas lalong naging espesyal ang honeymoon nila. Hindi lang bilang bagong kasal,
kundi bilang mga magulang na muling bibiyayaan ng panibagong buhay. Isang pamilya ng 5 na malapit ng maging 6. Ang tunay na pagmamahal ay tapat, matibay at handang harapin ang takot, lihim at nakaraan. Sa pamamagitan ng pagtitiwala, komunikasyon at malasakit sa isa't isa, ang pagmamahal ay nagiging pundasyon ng isang masaya at buong pamilya. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Lindy of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Nida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan, Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Pereira of Concepcion, Cavite, Elsa Opiane, Presbyteros Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo,
Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Nathan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Theodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Theodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonolito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebucadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan,
of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen,
Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dens, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.